Binubuo ng 45% ng mga botante ang mga tinatawag na millennials. Sila rin ang sinasabing may pinakamalaking bilang ng botante ngayong eleksyon. Alamin ang basihan sa pagpili ng kanilang kandidato sa report na hatid ni Yaya Daud. Mga kapuso at Dabarkads, ang mga millennials o yung mga ipinanganak mula 1982 pataas ang pinakamalaking bilang ng botante sa eleksyong ito. Ang mga edad 18 hanggang 34, 24.7 million ang dami. Sila ang bumubuo ng 45% ng lahat ng botante. Ano ang hinahanap mo sa iboboto mong kandidato? Ang hinahanap ko sa iboboto kong kandidato ay yung mapagkakatiwalaan, maasahan at higit sa lahat mabilis kumilos. Ang millennial voters, 97% ay marunong sumulat at bumasa. Ang social media ang madalas sa tambayan nila, ika nga. May 49 million Pinoy Facebook users o halos kalahati ng populasyon ng Pilipinas. 41% o 2 sa kada 5 users ay nasa edad 20 hanggang 29. Mga kapuso, isiping mabuti ang bawat post sa social media kasi hindi lahat ng bagay ay dapat malaman ng iba. Ika nga, think before you click. Ang social media na raw ang bagong battleground. Nandito raw kasi ang youth vote. Pero meron ba talaga nito? Paano ba bumoto ang kabataang Pilipino? Noong 2010, sinuri ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang resulta ng mock poll sa University of the Philippines, University of Santo Tomas, and University of Asia and the Pacific. Lumalabas na magkakaiba ang gustong kandidato ng mga estudyante. Pero magkakahawig ang kanilang basihan sa pagpili. Talino, track record, political will, katapatan, at integridad. Ayon din sa PCIJ, sa pag-aaral ng IPC o Institute of Philippine Culture ng Ateneo de Manila University, mahirap sabihin kung meron ng youth vote. Importante sa kabataan, lalo na sa probinsya, ang mga kandidatong gusto ng kanilang mga magulang. Pero sa huli raw, karamihan ay may sarili silang desisyon kung sino ang iboboto. Para sa eleksyon 2016, ito po si Min Mendoza.